Tama na. Yun mga idol. So, tayo ngayon sa Bonsai 2. So yung ating gawa ngayon na Pokyan tea. Ang ganda exposed root. Pokyan tea. Ito hindi pa ganun tapos. Nasa drip wood nakatanim yung ating Pokyan tea mga idol. Yan. Ganda. So meron pa tayong ililipat. Ito. Lalagyan natin ng design. So pahawak muna tol. Para actual tayo, actual. Shoutout mo na lang mga nagpapa-shoutout mo. Tahong. Ay, kumalat. Ay, trasito. Musok. Musok talaga yan. Ay, mga idol. Yan yung diskarte natin mga idol. Mabilisang pandikit. Para kapit na kapit. Ganito ang ginamit ng mga idol para rin kayong gumamit ng semento. Mas matigas pa sa semento. So kung mabilisan ang gusto ninyo, maya papakita ko sa inyo yung tibay ng klase ng pandikit na ginagamit ko. Kaya lang, ingat sa ilong. So yan o. Tibay na kagad. Baho. Sa ilong. Good morning po, Pinonong Ruel. Nag-text. Text. Baka comment. Comment ako. Loko mo tayo. Ito yung mga sikretong pandikit natin mga idol. So talagang tibay kung tibay. So tatakpan nyo lang nito. Yung tigas nito, ito oh. Kita yung tunog. Para na siyang bato. Tibayan lang natin ang gusto. Then mamaya okay na yun. Simpleng diskarte. Yun mga lods. Kita nyo na naman yung diskarte natin. Mga pampatibay. Wala nyo dito.
sa inyong materyales. Ito yung alaga natin. Alaga natin mga lods. Mamaya na natin siya lilinisin at tatanggalin yung mga, so ito kaya nagsama yung Ficus ritosa tsaka banyan. Kung mapapansin niyo, ito kasing katawan na to, banyan to mga lods, banyan yan. So ipaliwanag natin kung paano yung nangyari. Ito ka mo tol, tutukan mo. Ngayon mga lods, kung meron kayong banyan, no, tinatawag na tawag dito, balite. Kung mapapansin niyo, ito yung balite. So banyan, then ito, Ficus din sila, parehong Ficus. So kapwa naman sila Ficus, pareho naman silang balite. Kaya nga lang, ito yung tinatawag nating Ficus ritosa, tsaka banyan. So, ang ginawa natin technique dyan, sinugatan natin itong si banyan. So, then pagkasugat natin sa kanya, ibabaon natin yung kapirasong trunk nitong si Ficus ritosa. So, yung pagkakabaon ng mga lods, ayan o, susugatan nyo lang dyan ng kaunti. Ito yung sugat. Then, itutusok nyo to. Kailangan pag nagtusok kayo mga lods, walang walang dahon. So, itusok nyo dyan. Then, lagyan nyo ng electrical tape o kaya naman yung talagang ginagamit sa halaman. No? Yun mga lods, yung pinaka-technique dyan. Yung tinatawag natin na pruning o pagtatanim. So yan, may mga tanim siya. Then ang gagawin nyo na lang dito para malinis yung tignan. So ang gagawin nyo dito ay babrasin nyo siya o kaya toothbrush para mas maganda, mas mainam. So yon, para hindi siya halata, tanggalin nyo tong mga tumubo na banyan. So, yan lang yung pagkaagawa dyan mga lods. Madali lang gawin yan. So, ang may iwan ngayon dyan ay si ritosa. Pwede nyo siyang pagdalawahin kung gusto nyong 2-in-1. Kita si ritosa, kita si banyan. Okay lang na palakihin nyo to. Kaya lang ang pagpapalaki nito ay dapat kasing laki din niya. So, mas mainam siya kapag siya ay tumubo. Ang pinaka-technique mga idol para magandang tignan, dito nyo lang siya ikat. Then, pag kinat nyo siya dyan, nandito lang siya sa ilalim. So, yan yung magiging itsura niya. Nasa ilalim lang siya. Halimbawa, ganyan kalalaki. So, maganda siyang tignan. Nasa ilalim lang siya. Ito yung magiging makapal dun sa ibabaw. Magtataka sila, dalawa yung dahon. Hindi nila alam, dalawa yung ginamit. Pero, ito hindi naman to pandaraya na tinatawag. Hindi. Talagang ginagawa po yung pagpo-pruning. So, merong yung tugas, tsaka ano ba tawag dito sa isa na to, malalaki dahon. So yun, pinoprone din yun dun. Mamaya isipin ko, nakalimot na naman ako eh. So yan mga loads, medyo islanting natin ng konti yung kanyang katawan para bumagay doon sa ating disenyo. So pwedeng maglagay muna tayo dito ng kaunting bato.
Lalayo lang natin ng konti dun sa katawan kasi pag nakadikit yung kanyang katawan dito, so kapag ka nag-alambre na kayo, mas mahihirapan tayong mag-alambre. So yan mga lods, yung pinaka-itsura niya. Then pwede nyo na siyang lagyan ng lupa. Depende sa inyo kung gusto nyo lupa muna. Then sa palibot niya ay buhangin, yung tinatawag natin na river sand, pwede na yon. So pag nasipilyo na natin to siya, kasi lilinisin pa natin to eh. Pag sinipilyo natin siya, mas makikita ninyo yung design nung ating ginagawa. Pwede rin mga lods na ito ay lalagyan nyo ng semento. Sesemento nyo siya. Pwede rin yun. Pero kung ayaw nyo, wag nyo. Hindi, basta depende sa inyo. Nasa kamay ninyo yung pagdedesenyo nyan. Tandaan natin, wala sa sasabihin ng ibang tao. Kung ano yung nakikita ninyo na magandang disenyo para sa inyong paningin, yun po yung sundin ninyo. Wag yung comment ng sinasabi ng ibang tao kasi hindi naman sila ang gumagawa, kayo. Didikit naman tong bato eh. Didikit naman siya. So hindi po ito yung clay na ginagamit natin. Mamaya papakita ko sa inyo yung clay. May clay pa ba tayo, tol? Meron tol. Kumuha ko nun. Ang gamit ko nga pala yung aking group, no, Facebook group. So sa mga hindi pa i-invite ko dyan o hindi pa nagpapa-member dyan, pwede na po kayong umano dyan. Click nyo lang. Click nyo lang dyan at makakapasok na kayo. Kung napapansin nyo yung loads, parang mabilis yung kilos ko. Ano na kasi to? Naiplano na natin, kaya parang hindi na natin pinag-iisipan. Kasi bago ko gawin yung design na gusto ko sa halaman, so ilang araw ko na yung pinag-iisipan kung babagay ba o hindi. Wala. Tapos ingatan lang natin yung drainage. Pakita mo yung drainage to. So ang drainage natin ay itong butas na to. So yan po yung pinaka iingatan natin dyan. Ayun, dahil nalagyan ko na siya nun, so para hindi siya gumalaw, pwede na nating ilagay yung river sand doon sa kanyang paligid. Yan. River sand lang ilalagay nyo sa paligid para yung tubig nyo hindi na-stack up. Bawal kasi na-stack ng tubig to. Pag na-stack yung tubig, mabubulok yung materialis nyo. Maging yung ugat na maliliit.
Ang ingay naman na itong mga to. Bablog tayo rito eh. Driftwood ba yan, tol? Oh, tripod ka mo. Opo, driftwood po yan. Ginamit natin dripod tol. Si Bal pala. So, Tol, ang ginamit natin dripod yung... So, ilagyan nyo ng graba mga lods yung drainage. Para yung draining system ninyo, natili lang na gumagana. So, active dapat yung draining system. So, yung ginamit natin, river sand. Kaya kung titignan ninyo, madumi. Patay ka pag ginawa mo. Ba't wala, ano? Kaya mga lods. Ikot mo yung cam. Bila rin. Yung ginamit natin, pinging plate nga pala. Ito, kaya nakikita nyo maliit. Ito yung pang bonsai materials talaga na pang kumisan pag gumagawa tayo ng isla. So katulad yung pakita nyo nasa likod. Yan, kagagawa lang po kanina yan. Sa baba ka kumuha tol. Para baba mo tapos papunta sa taas. Ganun, no, nakatingala. Yan. So ikot mo hanggang pataas pa ganun. Para makita nila yung kabuuan. Nangihinayang ako mga lods, pakawalan. Pero may kumuha na. May may-ari na nito. So, Bokyan tea, ginamit natin na materialis sa kanya, bonsai. Hindi pa natin ito na alambre, pero ito, na alambre na. So, half moon yung ginawa ko. Cascading, pero naka half moon siya. Kung makikita natin, parang buwan. So, para siyang nakalutang, tatanggalin natin to. Kaya pinatitibay natin itong ilalim. Bali, nakahang ang gagawin natin dyan. At yung ilalim, pupunuin natin ng parang bermuda. Ito pag yung driftwood. yan po yung driftwood. Sinasabi. Kaya na kayo, mahihain yung cameraman natin. Bukod doon, lalagyan natin ng ganitong bato. At tignan nyo itong mga bato mga lods. Ito mga kinukuha ko sa Quezon. So napapakinabangan. Dagdag disenyo. Yun, maglalaro na tayo ng lupa. Sensya na kayo kung naririnig ng maingay yung mga dumadaan. Ganito talaga sa lugar namin. Freedom kasi dito eh. Malaya ang mga tao. So ito yung tinatawag natin na clay. Na unang ginagamit natin bago natin paulanan ng moss, latagan. So lalatagan muna natin ng clay para ang moss na gagamitin natin buhay. Hal! Lika muna saglit. Sa pahawakin ko dyan tol, ano yung paligid. Lagyan ng clay. Yun mga idol, sa pagdedesenyo ng inyong bonsai, napapansin ninyo no, yung iba, ginagawa lang sa bonsai nila. Once na ma-wiring,
mai-wiring, mai-repack, okay na. So, okay naman yun, wala namang problema doon sa ganong klaseng diskarte nila. Hindi na nila ganong pinapaganda kasi gusto nila kayo na yung bahala magpaganda pa. At doon sa mga mahihilig sa mga ganitong design, ang masasabi ko lang, manood lang kayo ng manood sa YouTube. Pero, ang kukunin nyo doon, diskarte lang, hindi lahat. Hindi lahat ng diskarte. Yung ibang mga diskarte doon, kunin nyo. So, katulad na itong paglalagay na to ng clay. Ang clay, mga idol, lupang pula. Kuminsan, brown. Ito kasi pag natuyo to pula parang paso. So, kung saan nyo makukuha to, yung iba to, ginigiling pa, dinidikdik. Sa akin, hindi na. Kasi, pag ginigiling nyo, nawawala ng sustansya eh. So, mas kailangan ng ating halaman ng sustansya. Kaya ang ginagawa ko dito, binabasa ko na ng tubig after ko makuha. Ang kadalasang ginagamit yung mga nuno sa punso. Pero tips lang sa mga naniniwala sa spiritual, huwag kayong basta tibag ng punso. Kasi yung iba doon may naninirahan. Ngayon, kung di naman kayo naniniwala, nasa inyo na yan. Ngayon, kung manununo kayo, punta na lang kayo sa akin. Gagamutin ko na lang kayo. Pero yun lang, tips lang sa mga kumukuha ng ng mga clay sa mga punso. Yun po talaga ang ginagamit kasi pinong-pino yun. Ikaw muna mag-awak na ito, papatulong ako sa kanya. Naka-LED kasi yun. Tutukan mo na lang dito yung ginagawa namin. O tol, sa'yo na. Kasi wala na eh. Sa'yo na kasi wala na. Kukuha na lang. Pero kung nakita ninyo parang napakabilis nung ginawa ko. Napakabilis nung ginawa ko pero kung titignan nyo yung view, yung design nyo, parang ang ganda na kagad tignan pero hindi pa yan. Ito magpapaganda dyan mga idol. Ito ang tawag namin dito, carpet moss. Hindi pa po ito yung crocodile. Merong crocodile moss na pinakapaborito kong gamitin. Sa UP, Sangking Garden, doon po makakakuha kapag kami po ay namamasyal doon sa UP Bonsai Society. So pwedeng diretso na rin kayo manguha ng mga moss. Huwag lang kayo papahuli sa gwardiya. Kasi kinakalkal nyo yung lupa, magagalit sila. Ito pa halo, akin na muna. Kumukuha pa naman siya ng tablet lang. So ito mga idol yung isa na tad-tad na siya ng moss. Red balite. So ngayon lang din, kagagawa lang din ngayon. So ito naman yung Batangas. Ang mapapansin natin dito nakalbo. Bakit siya nakalbo? Kasi binugbog po ng ulan. Kaya mapapansin niyo medyo nakasilong ng konti. Hindi pa niya kaya yung ulan dahil hindi pa siya buhay na buhay. So uulitan natin yan. Lalagyan natin ito rin, bugbog sarado. Yung ating creeping juniper. Creeping juniper ang tawag dyan. So meron din siyang deadwoods. May deadwoods, tapos ito naman yung ating Chinese holly. Yan, ang ating napakagandang Chinese holly. Then ito naman yung Ficus Texas. Isang uri din siya ng mga baliti, mga idol pero ang sabi, galing daw Texas, Colorado. Kaya Ficus Texas, so sa Texas yan lang galing. Mas maliliit yung mga dahon. So yun siya. Yan, puno-puno na naman tayo. Yung grahe ko, hindi ko na mapakinabangan, kaya yung sasakyan ko nasa labas. So pati sa grahe puno na. Ito kanina ko lang ginawa yan. Ayan ay dadaling ko na dun sa shop para ma-display na siya. So pag na-display na siya, pang-dispose na siya. Paantay lang tayo ng konting lago. So dito, focus muna ako rito. Alo.
Mapindot mo tong gilid. Oh, mapindot no. Ito mga idol ang kumukuha nito. Mga bata. So mga bata lang ang kumukuha nito dito sa tabi-tabi namin. Marami kasi dito sa lugar namin ito. Carpet moss kung tawagin. Yung iba mga durog kaya pinipili ko. Tsaka yung may mga lupa. Bata lang ang kumukuha niyan. So yun, yung isang tabo na ganito, binabayaran ko sila ng 100 pesos. So meron na silang pangbaon. Nakakatulong pa tayo dun sa mga bata. So ayan, pag nalatagan natin to, sobrang ganda na ng makikita ninyo. Tsagaan nga lang kasi malawak itong ating lalatagan. Dapat i-record ko lang hindi ko ilalive ganun din naman ang sistema nun, kaya lang pagka naka-live tayo mga idol sa Facebook, patayo. Hindi katulad ng naka-record, nakahiga, mas malaki yung chance na mapanood yung lawak ng yung lawak ng ating screen. So pag ganito patayo, kaunti lang. Ganyan pagka tinatamad ako. Hindi ko na siya diretso na vlog. Kasi ganun din naman yun, i-upload mo rin. Sa mga nagtatanong kung paano yung paraan ng ginagawa namin na vlog diretso sa YouTube. So kailangan po ninyo ng Facebook downloader. Apps po yun. Yung nagtatanong sa akin, nakaraan nakalimutan kong sabihin. Kasi busy ako sa ginagawa. Hindi natin maipaliwanag agad. Yun po yung technique na ginagawa ko para tipid kayo sa... Pwede nyo rin naman lagyan ng intro yan. Kung matyaga kayong maghintay. Kaya lang, minsan inaabot tayo ng 1 hour, 2 hours sa pagla-live. So, mahaba yung aanuhin ni CapCut. Isasalin pa natin yan sa CapCut para ma-edit. So, madali lang naman mag-edit kasi sasaksakan nyo lang naman ng intro Kaya lang yung intro natin, pahiga yung screen. So, hindi babagay. Kaya hindi ko po nilalagyan ng intro ko minsan. Dire-diretso na pag live. Ganon din naman po yun Mapa-live man yan o mapa-record, papanoorin naman ng tao yan pagka gusto talaga nila yung ginagawa ninyo. So, tsaka hindi din naman ang purpose ko sa pagla-live ay for the views. Ang purpose natin dyan, yung mabigyan natin ng kaunting idea yung ibang mga manonood o ibang mga kaalaman para sa kanilang pag-start sa pagbobonsai. So madali lang naman po ang pagbobonsai. Ang mahirap yung ating pong pag-aalaga at pasensya. Yun ang mahirap. Kumisan naiinit tayo sa ginagawa natin, matagal lumaki kagaya nito. So umabot na siya ng 3 months dito. 3 months na siya dito sa amin, pero ang inilago niya ganyan lang, umuulan pa. So kagaya niyan, sinabi ko nga sa inyo, ang kalaban yung init. Kaya hindi maganda yung ating gaano yung materialis natin, hindi siya latag na latag. Pero pwede kong ilatag to. Mamaya pwede ko naman lagyan niya ng alambre. So ibig sabihin na inip ako, kaya ganyan po yung itsura ng materialis. Puspusan ko ng inilagay dito kasi ang dami pong naghahanap dun sa shop. So mamaya kung malakas yung signal dun sa shop, papakita ko po sa inyo yung shop o kaya bukas. Depende. Kasi tatapusin pa namin yung isa baka bukas pa po kami magdala dun.
Yung shop po namin, libre lang. Lupa po kasi yun ni ERAP. So, meron tayong tao na nakilala na may connection kay former President ERAP Estrada. Yung kanyang lupa, pwede nating magamit na paglalagyan ng ating mga bonsai na mga ibinebenta. So, dyan lang po yun sa Marilaki. Kung nagagawi kayo ng Marilaki, makikita nyo po dun yung nagbebenta ng mga ornamental plant. So, may kasama na po yung bonsai. Bali, konti pa lang yung nadadala ko dun kasi mas focus ako sa bonsai ko eh. Meron na nga pong gustong pumunta rito at mamili. Pero hinohold ko muna dahil mas magandang ibenta kapag ka-finish na. Mas may presyo. Hindi katulad na ito na kasi simula pa lang. Iwas barat kapag buo na yung ating materyales. Depende naman po sa customer yan. Meron na mga galante. Meron din na kahit tapos na talagang tumatawad. Wala namang problema doon kung may tatawad. So, wag lang po yung bibili na parang ang presyo ay hingiin na lang. So yan mga lods, nakikita niyo yung itsura. Nagkakaroon na siya ng disenyo o ganda. Yay! Yeah! May uoy. Uy, daw siya. Yak. Takot siya sa ulo. Di bali ahas, wag lang lati. Ano? Oh. Isa, sipain. Nagla-live ka dyan, tas nananakot ka. Nalaman tuloy yung sikreto ko. Uod lang. Bulati yan, wala na. Inalis mo na. Buti kung uod, ibulati yan. Bulati pala. Kahit na ahas, pwede mong ihahagi sa akin. Huwag mo lang akong hahagisan yan. Kakadiri. Bulati. So yun, tiyaga-tiyaga lang mga lods. Ganyan talaga. Kailangan natin siyang tiyagain. Then lagyan natin ng ibang rekado. Lagyan natin siya ng ibang rekado para bumagay. Medyo dark kasi kung makikita nyo, dark na dark. Tapos lalagyan pa natin ng green, magla-light siya. So, hindi na siya babagay. Kaya lagyan natin ng ibang kulay. Medyo i-highlights lang natin siya. Medyo dark yung dating. Konting highlights. Ganyan lang. Tapos, mga lods, napapansin niyo sa mga gawa ko, laging hindi nawawala yung mga bata. No? Sa mga disenyo ko. Kasi, doon ko tinitignan, kapag ini-imagine ko yung gawa ko, binivisualize ko. Ano ba, binivisualize ko siya kung ano yung kalalabasan, no? Ini-imagine ko. Kailangan meron kayong tinatawag na inspirasyon sa ginagawa nyo. So, ito yung inspirasyon. Para makita nyo. Dahil siya ay maliit. So, pwede nyong itry. Ganito, may peri na nakaupo. Ganyan. So, kung titignan po natin, na yung peri na yan, hindi po yan iiwan natin dyan. Pwede rin iiwan kapag ka-in-order, sinabi, dikit mo na dyan, pwede natin idikit. So, yung tawag natin dyan, inspirasyon. Kasi, ang ginagawa natin, parang gumagawa tayo ng isang eco, no? Eco community, o isang lugar na kung ini-imagine natin, mas malaki pa sa atin. So, para ma-imagine ninyo yung inyong ginagawa, para maganda, meron po kayong mga tinatawag na inspirasyon dyan. So, lagyan nyo ng mga ganyan design. Kung meron pa kayong karagdagan na ilalagay.
Ito kasi ang ginagawa kong pamamaraan mga lods eh. Para meron din ako mga upuan dun. Pwedeng ilalagay natin to ng mananatili na siya dyan. Ayaw naman tumayo nito. Itong babae. Yan mga lods. Kung titignan natin, sila ay nasa isang lugar kung saan ay malaki yung puno. So yan yung tinatawag nating inspirasyon sa ating ginagawa. Isa sa mga technique ko yan para nai-imagine ko na isang lugar na ano ito, isang malaking lugar at yung puno lang ang malaki. Ito mga lods, pwede na natin itong i-pull out o dalhin dun sa ating inaanuhan. Hindi ko na siya balak i-alambre. Isprayan ko na lang ng pampakintab mga lods. Mamaya. Meron tayong pampakintab na tinatawag yan. Yung gamitin po natin, Grow and Glow. O kaya naman gumamit po tayo ng siyam. Kung gusto nyong lumago pa siya, siyam po yung gamitin nyo na pang spray. So marami po yung sa Lazada. So yun yung mga technique na ginagamit natin. Hindi ko nga lang pwedeng pakita sa inyo yung lalagyan o kaya yung sachet kasi bawal po. Baka mamaya ano tayo ni Lazada o kaya sa vlog natin magreklamo. Copyright. Yan, dahil ubos na naman yung ating moss. So magpapakuha na naman tayo sa mga bata. Meron na naman silang pangbaon. Ganun lang. Kailangan nila ng pambaon. So kailangan natin ng moss. Kaya give and take lang. Matutulungan natin yung mga kabataan kahit pa paano. Wala. Kayang-kaya na ni pare ko yan. Mapagpalang araw kay ako kay Chicha. Pagkasait na suwa, Darwin Nueva Ecija. Katan Ray Jaime. Jans Butong. Marami pa naman yung madaanan nilang halaman. Sabi ni Jans Butong. Oo nga mga lods. Maganda talaga dun sa ating area. Ano to? May Ann Pola Nosimar, shoutout sa'yo. Mapagpalang araw din sa'yo. Pinuno, hindi ka sumama nag-outing kina Ate Annabel. Hindi bro. Kasi busy tayo dito sa ating sa ating pagbobonsai. So yan na. Hintayin na lang natin matapos to mga lods. Shoutout kay Val Ledesma Oxon. Jason, shoutout sa Norwell Lukban, shoutout din sa Sanctuario de Mahica, watching, shoutout sa iyo. Isagalang, shoutout sa iyo. Ronaldin Mendoza Lopez, shoutout sa iyo. Ruben Cudal, shoutout sa iyo. So yun, Loyola Rose is watching, shoutout din sa iyo. Madam, mapagpalang tanghali. So yan yung mga bata. May peri sa ibabaw. Dikit ko na kaya yung peri dyan. Ganda naman, sabi ni Ma'am Loyola. Thank you. So yan na. Nalatagan na siya, lilinisan na lang. So driftwood yung ating gamit mga idol. Driftwood, materialis natin.
is Picus nana o Picus ritosa kung tawagin. Dalawa kasi pangalan nito, Picus nana, Picus ritosa. So, yung pinutol natin dito ay banyan, yung tumubo. So, yan yung kinalabasan ng ating ginawa ngayon. Then, ito pa yung isa. Yan mga idol, oh. Tignan nyo sa ilalim, oh. Di ba ang ganda ng ilalim? So, yan siya. Pinapatigas lang namin dahil bagong pakapit. Ang ginamit naman natin materials ay Pokyan tea, dendri food. So, ito mamaya aalambrihin natin. So, ito deliver na ito bukas na. So, yan mga idol, ito yung ating pinaggagawa ngayong araw na ito. Ito, lago ano. Grabe, ang laking ano nito. Ang laking puno to ng Chinese Soli. So, Picus Texas. Yan, pakita lang natin ulit. Juniper. Picus Texas. So, yan mga lods at Yangya Batangas. Yan yung ating mga pinaglalalagyan ng moss at lalagyan pa kasi namatay yung iba. So, yun. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga lods, sign out na tayo mga lods para mamaya ay kami manananghalian na. Ito likod to mga lods yung nakikita nyo. Bali ang harap dyan ay ito. Baon mo ng konti tol, nakalutang. Yan. Ito pa dito lipat ka rito. Tsaka to, may space. So yun mga lods, okay na. So ang laki niyan. Kung titignan nyo, maliit lang pero ang laki. Big size o medium malaki. So yun, basta kung ano size siya, yun na yun. Basta malaki siya mga 3 dangkal siya mga lods. Kaya ang taba pa, tignan nyo yung root base nya, tapos yung kanyang trunks. Yan. So yun na mga lods ang kinabuuan ng ating ginawa ngayon. Naka-pigeon plate na rin siya, so pwede na namin siyang i-deliver doon. So yun, babay na mga idol. Mapagpalang tanghali sa lahat. God bless you all.